Isa pong mapagpalang umaga mga kapatid. Bago tayo magsimula at makinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon, muli samahan niyo akong manalangin, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Sa umagang ito, aming Diyos, wala kaming ibang nilalayon kung hindi ang inyong salita ay mapakinggan, ang inyong salita na bumago sa amin, ng aming isipan, ang inyong salita na kapulutan namin ang aming kalakasan at katatagan, at ang inyong salita na patuloy na mag-rebuke, magtama sa aming mga kamalian. Tulungan mo kami, O Diyos, sa umaga pong ito sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Tulungan at samahan niyo ang inyong lingkod na tumatayo ngayon at mangangaral at magpapaliwanag ng inyong salita. O aming Ama, ang inyong Espiritu po lamang ang may kakayahan at may kapangyarihan na magpaunawa ng inyong salita sa inyong bayan. Wala po ito sa kakayahan ng inyong lingkod, kaya sa oras pong ito, kinikilala namin ang kapangyarihan at pagkilos ng inyong Espiritu. Samahan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito. At nawa po, ang aming pagbubulay-bulay ay patuloy na magtanghal at patuloy na mahayag ang kagandahan at kaninglingan ng Panginoong Jesucristo. Ito po lamang ang aming hinihiling at inaasam sa oras po ito. Samahan niyo po kami, aming Ama. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang pag-uusapan natin ngayon ay napakahalagang paksa. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon sa atin na walang bayad, ito ba ay nawawala? Ito ba ay maaaring tanggihan? Ito ba ay kumpleto na? Masasabi ba natin na sa panahon natin ngayon, ang kaligtasan na ating tinanggap, ito ay meron pa bang improvement? Or meron pa bang hindi na ipahayag ang Panginoon patungkol sa kaligtasan na meron na nasa Ebanghelyo, ang kaligtasan na tinapos ng Panginoong Jesucristo, meron pa bang kailangang idagdag dito? Ito na ba yung full revelation? Ito na ba yung full message? Ito na ba yung tunay at siguradong mensahe na kung ito ay sasampalatayanan, kung ito ay titindigan ng isang makasalanan, ibibigay niya ang kanyang buhay sa mensahe na ito, sapat na ba ito para siya ay maligtas? So magang ito ang ating pag-aaralan, ang katiyakan ng ating kaligtasan, dahil ito yung paksa ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat at sa unang 12 talata, pinag-uusapan dito ni tinatalakay ni Apostol Pedro ang tungkol sa kaligtasan. At pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol sa kaligtasan. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng unang sulat ni Apostol Pedro, kabanatang 1, talatang 10 hanggang 12. 1 Peter chapter 1, verses 10 up to 12, at kung naroon na ang lahat, makinig. Ito ang salita ng Diyos mula mismo sa kanyang bibig. Ito ay kanyang hininga, walang pagkakamali at hindi maaring magkamali. Ito ang sapat na salita ng Diyos para sa atin. Makinig ang lahat sa pagbabasa. Talatang 10, tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpapahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang inihayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinapahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito ay nanabikang makita ng mga anghel.
Gusto ko munang balikan natin ang pinakakonteksto nitong ating talatang pinag-aralan. Ngayon, ang ating tatalakayin, ang paksa dahil sa verse 10, pansinin ninyo na ang pambungad ng mga salita ni Apostol Pedro ay sinabi niya tungkol sa kaligtasang ito. Sa mga tuwid, ang tatalakaying paksa dito ni Apostol Pedro ay tungkol saan? Tungkol sa kaligtasan. Napakahalaga nito dahil marami sa ating dumaraan sa tanong na ako ba ay ligtas? Dumadaan tayo sa punto na kung saan nagkakaroon tayo ng pagdududa, ako ba ay ligtas? At dahil doon, hindi natin ito masagot ng tama sa ating sarili, ang ating nagiging tugon kapag dumadaan tayo sa pagsubok na nagkakaroon tayo ng pagdududa kung ikaw ba ay ligtas, ako ba ay ligtas o hindi, nauwi ito sa legalismo. Sinusubukan natin gumawa ng maraming bagay para lamang matiyak natin ang kaligtasan. Gagawin ko ang disiplinang ito, gagawin ko ang disiplinang yan upang matiyak ko na ako ay ligtas. Kailangan nating tiyakin ang ating kaligtasan. There is no great joy for a Christian to know and to be assured that he is saved 100%. Wala nang ibang magbibigay ng kagalakan sa isang mananampalataya kundi matiyak niya ang kanyang kaligtasan. Alam niyo po, nung bata pa ako, nung ako po'y nag-aaral, ngayon, hindi ko na matandaan kung ako ba'y grade 1 or grade 2 ng panahon na yon. Usong-uso noon sa aming classroom, yung jigsaw puzzle. Alam niyo yung jigsaw puzzle na binebenta sa mga school, yung ganun lamang kaliit, siguro 3x4 ang kanyang size, kung di ako nagkakamali. At yung jigsaw puzzle na yon, ay pinag-ipunan ko, bagamat sa 2 piso lamang ng panahon na yon. Ang piso, ang baon ko po kasi noon ay piso, minsan 50 lamang. So, bago ko makabili noon, inabot ang matagal na panahon pinag-ipunan ko yon. Dahil sa loob ng aming classroom, meron kaming ginagawang kompetisyon, pabilisang magbuo ng jigsaw puzzle. Bumili ako ng jigsaw puzzle, ang binili ko noon ay Batman and Robin at tagong-tago ko sa amin dahil papagalitan ako. Baka ako'y pagalitan at sinabi, binili ko na naman ang mga papel na yon o mga laruan ng aking baon. Meron kaming paligsahan sa loob ng classroom at kung sino yung unang mabuo yung jigsaw puzzle ng mabilis, ang pustahan po namin doon, siguro maaari kayong matawa, pero ang aming pustahan doon ay tubo. Alam niyo po yung tubo ng niyog. Ang tubo po ng niyog noon ay merong 3.25. So makakabili ka ng tubo sa pamamagitan ng 3 piraso ay sa 25 pesos, ay 25 centavos ay 3 piraso. At pinagpupustahan namin yon. At hindi ako nananalo. Ubos lagi ang aking baon at natatalo ako. Wala akong napapalanunan doon dahil hindi ko mabuo yung jigsaw puzzle. Ang ginawa ko, tinitigan ko yung aking jigsaw puzzle ng matagal, nung ako ay nasa bahay, at tinitingnan ko yung kanyang detalye. Talagang at nakakuha ko ng trick doon. Ang una kong ginagawa, yung mga nasa gilid ang aking binubuo. Kinakabisado ko yung mga gilid at kinakabisado ko yung kapag kinuha ko yung piraso, meron yung mga detalye. Siyempre, Batman and Robin, halimbawa, yung kanyang kamay, yung kanyang kapa, yung kanyang belt, talagang tinatandaan ko siya. At nagkakaroon ako ng pag-aaral sa sarili at inuorasan ko ang sarili ko, binubuo ko at nabubuo ko naman siya. Hindi kalaunan ay nakabisado ko yung pagbubuo ng jigsaw puzzle. At hindi lamang yun, nakabisado ko din yung detalye ng jigsaw puzzle. Kaya kapag nakita ko kagad yung puzzle, based pa lamang doon sa piraso, alam ko na kung saan ilalagay. Basta yung gilid muna ang aking unahin and the rest will follow dahil alam ko na kagad kung ano yung susunod based doon sa detalye. At kalaunan ay nanalo ako ng maraming tubo at ako'y busog na busog sa tubo. Anong gusto kong i-illustrate doon sa aking karanasan na yon? Nung una, hindi ko kabisado. Hindi ako kumpiyansa. Nawalan ako ng kumpiyansa na lumaban doon sa kompetisyon na yon na pabilisan na magbuo ng jigsaw puzzle dahil feeling ko hindi ko kakayanin.
Ngunit, nung aking tinitigan, pinag-aralan at tiningnan yung mga detalye, nagkaroon ako ng kumpiyansa dahil nakita ko yung bawat detalye at kung paano ito nagdudugtong-dugtong at doon ako naging kumpiyansa. Alam niyo po, mga kapatid, ganyan ang dapat natin gawin sa usapin ng kaligtasan. Ang usapin ng kaligtasan, ng doktrina ng kaligtasan na itinuturo sa Biblia, yan po ay parang jigsaw puzzle na kung ating titingnan, meron itong mga bahagi na kung ating ipapamilyar ang ating mga sarili, mauunawaan natin kung bakit ginawa ni Kristo na sundin ng kautusan? Bakit namatay si Kristo para sa ating kasalanan? Bakit isinugo ng Ama ang kanyang buktong na anak para sa mga makasalanan? At makikita natin, madudugtong-dugtong natin ang lahat ng ito. At kapag binuo natin ang jigsaw puzzle ng ating kaligtasan, lahat ng ito ay nakaugnay sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang magiging final phase ng ating binubuong jigsaw puzzle. At sa umagang ito, nawa'y loobin ng Panginoon na makita natin ang kabuuan ng ating kaligtasan, ang katiyakan ng ating kaligtasan, at ang ating makikitang mukha ay ang mukha ng Panginoong Hesukristo. Pansinin ninyo sa ating binasang talata. Sinabi ni Pedro sa unang mga salita tungkol sa kaligtasang ito. Ibig sabihin, tatalakayin ni Apostol Pedro ang isang paksa na hindi bago. Tinalakay niya na ito sa mga naunang talata. Kaya sinabi niya, tungkol sa kaligtasang ito. Hindi ito bago. Tinalakay na ito ni Apostol Pedro, sinabi niya na ito sa mga naunang talata. Starting from verses 3 to 9, sinasabi na ito ni Apostol Pedro. At gusto kong balikan natin saglit. Dahil ang sasabihin dito ni Apostol Pedro, meron siyang bagong paliwanag. Magdaragdag si Apostol Pedro ng karagdagang paliwanag tungkol sa kaligtasan na ito. At bakit sinabi ni Pedro na ito? Dahil ang kaligtasan na ito, kung titingnan natin sa talatang 4, tinukoy ni Apostol Pedro o inilarawan ni Apostol Pedro na ang kaligtasang ito, batay sa talatang 4, sinabi niya, ito ang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ibig sabihin sa talatang 4, ang kaligtasan na tatalakayin ni Apostol Pedro sa talatang 10 hanggang 12 ay ang manang hindi nasisira. Actually, sinabi sa talatang 4, ito ay nakalaan na. Hindi ito parang ihahanda pa lamang. It is already reserved. At sa talatang 5, sinabi ni Apostol Pedro na ang mga tumanggap ng kaligtasan, sa talatang 5, ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi sa talatang 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Ipinapakita nito na ang mga tumanggap ng kaligtasan ay iniingatan. Ang iniligtas ng Diyos, kanyang iniingatan. Ang iniligtas ng Diyos ay hindi mawawala sa kaligtasan. Sapagkat malinaw sa talatang 5, sabi ni Pedro, iniingatan ito ng Panginoon. Pagdating natin sa talatang 9, sinabi doon, pakinggan ninyo itong talatang 9. Sabi ni Apostol Pedro, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Pansinin ninyo dito yung ilang bagay sa talatang 9. Una, ano ang bunga ng pananampalataya? Ang bunga ng pananampalataya, malinaw sa talatang 9, ay ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang bunga ng pananampalataya ay kaligtasan ng kaluluwa. Sa ibang salita, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nagbubunga ng kaligtasan. Napakalinaw. Ikalawang dapat ninyong pansinin sa talatang 9, sabi ni Pedro
na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. Ano, kung titingnan ninyo ang talatang iyon, at kung ikaw ay may pagdududa sa iyong kaligtasan, dapat ang talatang siyam ay magbigay sa iyo ng katiyakan at kagalakan dahil sinabi doon na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa ay tinanggap na ng mga mananampalataya. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi sinabi ni Pedro na in the future tatanggapin ninyo. Sa hinaharap, matatanggap nyo rin yan. Ang sinabi ni Pedro ay tinanggap na. Tinanggap na. At lahat ng tumanggap ng kaligtasan, bumalik ka sa talatang 5. Anong ginagawa ng Panginoon sa mga tumanggap na ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa? Iniingatan. Paano? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yung kaligtasan na sinabi sa talatang 5, sabi doon, kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon ay tinanggap na ng mga mananampalataya. Tinanggap na, pero meron pa itong kalubusan. Ang isang mananampalataya, sa kanya ang kaligtasan ay nasa kanya na. Ngunit, yung kaligtasan na yon ay meron pang kalubusan. So ito yung pinapakita niya, Apostol Pedro. Ibig sabihin, talagang tinatalakay na niya. Pinapakita na niya yung katiyakan ng kaligtasan ng mga mananampalataya. Now, doon sa aking pinaliwanag na yon, starting from verses 3 to 9, 3 bagay ang dapat yung mapansin doon. Una, ang kaligtasan ay nakalaan na sa mga mananampalataya. Tama? Nakalaan na. Hindi mababago. Ikalawa, ito ay tinanggap na ng mga mananampalataya. Yung nakalaan, tinanggap na. At ikatlo, ito ay lulubusin sa huling araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Di ba, ganda nang pinapakita ng talatang ito. Lahat ng ito, pag pinag-usapan ng kaligtasan, batay sa turo ni Apostol Pedro mula talatang 1 hanggang 9, lahat ng ito, pansinin ninyo, ang mga Kristiyano ay walang aktibong papel kundi tumanggap lamang ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala tayong aktibong papel na sabihin natin, Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon sa atin na, gawin mo naman ito, gawin mo naman yan, tulungan mo naman ako. Walang ganoon. Walang aktibong papel ang mga mananampalataya kung hindi ang papel lamang, ang gagawin lamang ng mga mananampalataya ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa usapin ng kaligtasan, walang ambag ang tao kundi tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya kay Kristo. Salamat sa Panginoon dahil hindi ko kailangang mag-ambag. Hindi nakaasa sa akin ang aking kaligtasan, nakaasa kay Kristo ang aking kaligtasan. Ngayon, hindi ba yan katiyakan ng kaligtasan? Ang iba, ang gusto nila, dapat meron tayong ambag sa kaligtasan. I deny, aking itinatanggi na ang magsabi na sino man na meron siyang ambag sa kaligtasan ng taong yun ay hindi pa ligtas, ang taong yun hindi pa nauunawaan ang tunay na kaligtasan ng Ebanghelyo. Ang tunay na nakakaunawa ng kaligtasan, sasabihin niya sa kanyang sarili, wala akong ambag, wala akong gawa, wala akong maaaring idagdag, lalo tingit wala akong kailangang ibawas, wala akong partisipasyon, lahat ito ay gawa ng Diyos. Ngayon, pumunta tayo sa talatang 10. Dahil dito sinabi ni Apostol Pedro tungkol sa kaligtasang ito. Bago natin pag-aralan ang talatang 10 hanggang 12, gusto ko munang ibigay ang aking mensahe. Ang aking mensahe ay simple lamang, pinagpala ang ating henerasyon na mabuhay sa panahong ganap ng inihahayag at malayang iniaalok sa lahat ang ebanghelyo ng mapagpalang kaligtasan mula kay Kristo. Muli, pinagpala ang ating henerasyon na mabuhay sa panahong ganap ng
inihahayag at malayang iniaalok sa lahat ng ebanghelyo ng mapagpalang kaligtasan mula kay Kristo. So ipinapakita dito, ipapakita ni Apostol Pedro ang ipapakita dito ni Apostol Pedro ang magkasalungat na dalawang henerasyon, dalawang magkasalungat na panahon. Panahon ng mga propeta at panahon ng mga mananampalataya sa bagong tipan, kasama tayo doon. Kung titingnan nyo ito bilang pangkalahatang pagkaunawa o general view sa verses 10 to 12, meron ditong pagsasalungatan na ginagawa sa Apostol Pedro sa panahon ng mga propeta at panahon ng mga mananampalataya sa bagong tipan at kasama tayo doon. Pansinin ninyo dito, una, sinabi ni Apostol Pedro na ang mga propeta ay nagpahayag ng biyayang darating sa inyo. Yung salitang biyaya dito, ito ay tumutukoy sa kaligtasan. Ipinapakita dito na ang mga propeta, sila ang nagpahayag ng darating na kaligtasan sa ating panahon. At sa panahon ng mga propeta, ayan ay tinutukoy na lumang tipan, ang mensahe ng kaligtasan. Pansinin niyo po, ang mensahe ng kaligtasan ay nasa anyo ng propesiya. The prophets who prophesied the grace that would come to you. Ang mga propeta na nagpahayag ng biyayang darating sa inyo. Ibig sabihin, nasaan anyo ang kaligtasan? Nasaan anyo ng propesiya o pagpapahayag pa lamang. Ipinapakita nito na ang mensahe ng kaligtasan sa lumang tipan ay hindi ganoon kalinaw. Nasa prophecy pa siya. Nasa propesiya pa siya. At kapag sinabi nating nasa form ng prophecy, ang ibig sabihin po noon, ito ay hindi pa ganap, hindi pa fulfill, hindi pa ito malinaw. Pero hindi natin ibig sabihin, hindi naiintindihan. Hindi malinaw, pero may pagkaunawa na ito ay kaligtasan, darating ang Mesiyas, pero hindi nila ganun ganap na unawaan. Hindi pa ito, wala pa itong fulfillment. Kapag sinabi natin nasa form ng prophecy. Malinaw din na dahil ito ay, yung kaligtasan ay nasa anyo ng propesiya, ipinapakita din doon na yung mga propeta na nagpahayag o nagbigay ng propesiya tungkol sa kaligtasang darating o yung biyayang darating o kaligtasan sa mga mananampalataya, ang sabi doon, ito'y kanilang siniyasat ng mabuti. Sa mga tuwid, yung kaligtasan, yung mensahe nila, yung propesiya nila na tungkol sa kaligtasan, maging sila mismo, hindi nila naunawaan. Kailangan nila itong siyasatin. At yung salitang ginamit doon na talagang siniyasat nila, tinutukoy dito na talagang deliberately, with intense effort, talagang iniimbestigahan nila upang maunawaan ano yung kanilang propesiya. Ano itong propesiya na ito? Kumbaga parang sa panahon natin, parang dinidecode nila. Gusto nilang maunawaan itong mensahe na tinanggap nila mula sa Diyos na ipinahayag nila. Na alam nila, ito ay kaligtasan, pero hindi nila ito lubos na maunawaan. Ipinapakita nito na sa lumang tipan, sa panahon ng mga propeta, ang kaligtasan ay hindi nila ganap na nauunawaan sa paraan na nauunawaan natin ngayon. Tama? Hindi nila ganap na naunawaan ang pagliligtas ng Diyos sa lumang tipan sa paraan na alam natin ngayon. Kung paano nalalaman natin ang kaligtasan ngayon, hindi ganoon ang paraan ng pagkaunawa ng mga mananampalataya at mga propeta sa lumang tipan. Nagbigay ang Diyos ng propesiya para sa mga na ihayag ng mga propeta, ngunit sila mismo hindi nakakaunawa. Sinisiyasat nila ito. Ang tanong,
paano nagsalita ang Diyos sa mga propeta. May sinabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 1, talatang 1, na ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang panahon. Kung atin titingnan, Hebrews chapter 1, verse 1, sinabi doon, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Maaaring ito'y sa paraan ng panaginip, pangitain, o maaaring nagsalita ang Diyos sa paraan na talagang katulad ng kay Moses, ng mukhaan. Ngunit lahat ng ito, bagamat ang mga propeta ay tumanggap ng salita mula sa Panginoon, hindi nila ito naunawaan. Sinisiyasat nila. Balikan natin yung sinabi sa propesiya. Halimbawa, isang halimbawa, balikan natin yung propesiya ni Propeta Isaias. Isaiah chapter 7, verse 14. Pamilyar na propesiya, hindi po ba? Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. May isang birhen ang manganganak. Sa pananaw ni Isaiah, merong isang birhen na manganganak. Alam ni Isaiah na ito'y meron itong katuparan in the future. Alam niya na ito'y magiging isang tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Alam ito ni Isaiah. Pero ang hindi alam ni Isaiah, ang ipapanganak ng birhen na ito ay ang anak ng Diyos. Ang hindi alam ni Isaiah na yung ipapanganak ng birhen na ito ay ang pagkakatawang tao ng dakila at walang hanggang Diyos. Alam ni Isaiah, ito'y mapatungkol ito sa tagapagligtas. Tanda ito ng pagliligtas ng Diyos. Ngunit, ang hindi batid at lubos na unawa ni Isaiah ay ang ipapanganak ng birhen na ito ay ang anak ng Diyos, ang banal, at tinawag itong kataas-taasang Diyos. Hindi yun alam ni Isaiah, pero alam natin. Ibig sabihin, may kaibahan. In terms of revelation, may kaibahan. Mas meron tayong alam. Mas meron tayong pagkaunawa. Higit sa mga tao sa lumang tipan. Hindi alam ni Isaiah na ang ipapanganak na birhen ay ang Diyos na nagkatawang tao. Isa pang halimbawa, Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18, verse 15. Sabi doon, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko, mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makinig. Verse 19. Talon tayo sa verse 19. At sino mang hindi makinig sa aking mga salita na sa kanya'y bibigkasin, sa aking pangalan ay pananagutin kung tungkol doon. Verse 18 pala, verse 18. Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. May itatayo ang Diyos na isang propeta. Ang akala ng mga tao sa lumang tipan, ang mga propetang itatayo na yon ay sino? Sina Samuel, Elijah, Elisha, Hosea, Isaiah, Jeremiah. Totoo yun. May katotohanan doon na ang propesiya na ito, ang salita ng Panginoon na ito, ay tumutukoy sa mga propeta. Pero ang hindi nakita ng mga tao sa lumang tipan na ito, na ang propetang tinutukoy dito na darating ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang propetang tinutukoy dito, ipinakita sa lumang tipan ay hindi tagapagsalita ng Diyos. Ang propetang tinutukoy dito na magdadala
na itatayo ng Panginoon ay hindi isang propeta na dala ang salita ng Diyos. Hindi. Hindi isang lalaki na dala ang salita ng Diyos ang itatayong propeta, itatatag na propeta ng Diyos dito. Ang tinutukoy na propeta rito ay ang salita ng Diyos mismo. Ang Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng propeta, taglay, dala ang salita ng Diyos. Ngunit si Kristo mismo ang salita ng Diyos. Sa simula pa'y ang salita at ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao at nanahan kasama natin. So ano yung pinapakita rito? Meron silang mga bagay na sa propesiya, hindi nila nauunawaan, kagaya ng ating pagkaunawa. Meron silang mga bagay na hindi nauunawaan, ngunit sa atin ito ay ating nakikita. Kaya pinapakita rito, kung si Jesucristo ang lahat ng katuparan nang hindi nila mga maunawaan na propesiya at kapahayagan, ipinapakita nito, kay Kristo nakikita natin ang Diyos. Wala ito sa panahon nila. Sa panahon nila, ang taglay nila ay propesiya. Sa ating panahon, taglay natin ang katuparan. Kay Kristo nakikita natin ang Diyos. Kay Kristo naririnig natin ang Diyos. Yan ang hindi nila taglay sa kanilang panahon. Kaya nakikita ninyo yung kaibahan ng henerasyon ng mga propeta sa ating panahon. Sa kanilang panahon, hindi nila nakita ang pagkakatawang tao ng dakila at banal na walang hanggang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Ngunit sa atin, siya'y ating nakikita, siya'y ating naririnig sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Tingnan ninyo sa verse 11. Sino yung subject? Sino yung kanilang sinisiyasat? Sino ang kanilang hinahanap? Ang sabi doon, hinahanap nila yung pagkatao at kapanahunan ng pagdating ni Kristo, ng Mesiyas, ng tagapagligtas. Lubos nilang gustong maunawaan at malaman kailan darating. Sino ang Mesiyas na ito? Sino ang Kristo na ito? Hinahanap nila. Kailan darating at sino? What person? Anong pagkatao ng Mesiyas na darating? Magiging sino kaya siya? Anong kapanahunan ito darating? Yan ang sinisiyasat ng mga propeta. Ngunit, ang hindi nakita ng mga propeta, ang hindi narinig ng mga propeta, at ang hindi naunawaan ng mga propeta, ay nakita, narinig at naunawaan natin dahil kay Kristo. Yan ang kaibahan ng ating henerasyon sa kanila. Sa ating henerasyon, meron tayong Kristo. Ibig ko sabihin, hindi sa wala silang Kristo, ang ibig ko sabihin ay dumating na ang katuparan ng propesiya na kanilang ipinapahayag. Sa lumang tipan, wala silang ganitong uri ng kapahayagan. Hindi nila nakikita ang ating nakikita, hindi nila naririnig ang ating naririnig, hindi nila naunawaan ang ating naunawaan. Kaya ang ating panahon, sa usapin ng kaligtasan, mas meron tayong higit na pagkaunawa. Meron tayong mas higit na kumpletong kapahayagan dahil sa Panginoong Jesucristo. Walang hihigit sa kapahayagan na meron tayo. Dahil ang kapahayagan na meron tayo ay si Kristo. Gusto ko tingnan ninyo, bakit sinisiyasat ng mga propeta na malaman si Kristo? Anong pagkatao, kay anong kapanahunan darating ang Panginoong Jesucristo? Sino yung pinagtutuunan nila ng pansin? Sino yung gusto nilang makilala? Sino yung kanilang gustong maunawaan? Bakit si Kristo? Ilang bagay ang gusto kong ipakita sa inyo dito. Una, hindi maliligtas
ang sino man hiwalay sa pagkakilala kay Kristo. Kaya sinisiyasat at hinahanap at gustong makilala ang pagkatao at kapanahunan ng pagdating ni Kristo dahil alam ng mga propeta na ito, walang maliligtas hiwalay sa pagkakilala kay Kristo. Walang maliligtas hiwalay sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya gusto nilang malaman, gusto nilang makilala anong magiging itsura niya, sino ang magiging Mesaya. Gusto nilang maunawaan ang pagdating ng Mesaya. Kaya dito ang kanilang pine-pursue, ang object of pursuit nila dito ay makilala, maunawaan ang Mesiyas. Sino ang tagapagligtas? Dahil alam ng mga propeta na ito, pakinggan niyo po ito. Alam ng mga propetang ito, kung hindi nila makikilala ang Mesiyas, hindi nila maunawaan sino ang Mesiyas, hiwalay sa pagkakilala sa Kanya, ang tao ay hindi maliligtas. Kaya kinikilala nila ang Mesiyas. Kinikilala nila ang Mesiyas. Hinahanap nila, gusto nilang maunawaan ito. Totoo, ang mga propeta, nakita ba ng mga propeta ang Panginoong Jesucristo? Hindi. May alam ba sila tungkol sa Mesiyas? May alam ba sila tungkol sa Panginoong Jesucristo? Alam ng mga propeta, bagamat hindi nila nakita ang Panginoong Jesucristo, pero alam nila na darating ang Mesiyas, darating ang tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo, may kaalaman sila na may darating na tagapagligtas, tama? Pero hindi nila nakita. Ang gusto ko makita nyo dito ay ito. Itong katotohanan na ito. May pangako na tinanggap ang mga propeta na darating ang Mesiyas at ito'y kanilang sinampalatayanan. Ang darating na Mesiyas na ipinangako sa kanila, hindi nila lubos na naunawaan, pero alam nilang darating. Hindi nila nakita, pero alam nilang darating. Alam nila na ito'y tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi nakita, hindi lubos na unawaan, ngunit sinampalatayanan. Tama? Pansinin niyo ito. Bagamat hindi nakita at hindi lubos na naunawaan ng mga propeta, subalit dahil sa kanilang pagsampalataya sa darating na Mesiyas, sila ay naligtas. Nakukuha yung gusto kong sabihin? Hindi nila nakita, bagamat hindi nila lubos na naunawaan, ngunit ang sinampalatayanan nila na may darating na Mesiyas sa hinaharap, yung pagsampalataya na yon sa Mesiyas na darating ay sapat para sila iligtas. Lalo't higit ang sasampalataya ngayon, saan? Kay Kristo, nakatuparan ng Mesiyas na yon. Hindi nila nakita, ngunit sinampalatayanan, sila'y naligtas. Lalo't higit ang mga tao sa ating panahon na maaari nilang mapakinggan, makita, maunawaan sino ang Panginoong Jesucristo. Yun ang napakaganda ritong ipinapakita. Kung naligtas ang mga propeta na ito, by just believing to this promise, how much more those people who believe to its fulfillment. Kung ang mga propeta sa lumang tipan ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangakong Mesiyas, lalo tigit ang sasampalataya sa dumating, namatay, muling nabuhay, at naghaharing Mesiyas sa ating panahon. Apart from Christ, apart from knowing Christ, walang maliligtas. Kaya yun ang kanilang sinisiyasat. Kailangan makilala ang Panginoong Jesucristo para maligtas. Di ba yun ang sinabi ng John chapter 17 verse 3? That they may know you, the only true God, and Jesus Christ. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sinabi niya doon, for I determined to know nothing among you except sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Alam ni Apostol Pablo na
Ito yung tanging kaalaman na magbibigay ng kaligtasan sa sino man. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sa oras na ito, ang Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo, ang mensahe patungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang pinakamalinaw na mensahe ng kaligtasan na kayang unawain maging ng isang bata. Ang hindi maunawaan ng mga propeta noon, maunawaan kahit ng bata at walang pinag-aralan ngayon. Ganyang kalinaw ang Ebanghelyo sa ating panahon. Ganyang kalinaw ang mensahe ng pagliligtas. Ganito kalinaw, hiwalay sa Panginoong Hesukristo, walang maliligtas. Kaya tingnan ninyo ang ating panahon ngayon, gaano tayo kapribilehiyo. So ko'y bigyan ng ilang aplikasyon. Una, bilang mga mananampalataya. Hindi sapat na sabihin na kilala mo na ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hinahamon tayo nito na lalong magpatuloy. Magpatuloy sa paglapit at pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi, Philippians chapter 3, verse 8 to 9, there is a surpassing value. Merong mas higit na benepisyo sa pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, maraming tao sa ating panahon ngayon, ng mga mananampalataya. Marami ngayon sa ating panahon ng mga tao na dumaraan sa struggle na parang nawawala ka nilang katiyakan ng kaligtasan. Parang hindi nila matiyak ang kanilang kaligtasan. Alam niyo po kung anong kadahilanan nun? Pupuntuin ko na kung anong pinakadahilan nun. Ang pinakapunto ng kadahilanan kung bakit marami ang nawawala, marami ang dumaraan sa struggle na ligtas ba ako o hindi? Ito ay dahil sa mababaw na pagtingin kay Kristo. Ito ay dahil sa hindi malalim na pagtingin kay Kristo. Ito ay dahil sa casual na pagkilala kay Kristo. Hindi sapat kung ano ang pagkakilala mo kay Kristo, dapat higitan mo dahil kahit tayo ay dumating sa walang hanggan, ang Panginoong Hesukristo ay mananatiling unsearchable. Mananatili siya na hindi natin kakayanin unawain ang kanyang buong pagka-Diyos. Ngunit ang Panginoon ay merong sapat na kapahayagan at yun ay dapat magpakalalim tayo doon. Maaaring hindi natin maunawaan ang maraming bagay. Sabihin ko po sa inyo, sa mga oras na ito, marami akong hindi alam sa algebra. Marami akong hindi alam sa social media. Hindi nga ako marunong mag-highlights pagka magko-comment. Ngayon, uso na pala yun. Hindi ko alam. Lately ko lang din, kanina nga lang, sinabi ng aking misis, merong isang kaming common friend na sabi niya, si ano yung marunong na mag-highlight? Sabi ko, gusto ko sabihin sa kanya kanina, ako nga hindi marunong eh. Marami akong bagay na hindi alam. Ngunit kahit hindi ko alam ang mga bagay na yon, walang epekto yun sa aking kaligtasan. Ngunit kung ikaw ay walang alam tungkol kay Kristo at sa kaligtasan, yan ay may epekto. Hindi yan katulad ng maaaring ignorante ka sa maraming bagay. Ignorante tayo sa kalaliman ng dagat. Walang problema doon. Huwag ka lang maging ignorante kay Kristo. Sapagkat yun ang magpapahamak sa iyo. Hindi ka mapapahamak kahit hindi mo alam ang mga maraming bagay. Subalit kung hindi mo alam ang mga dakilang bagay tungkol kay Kristo, yun ay magdadala sa iyo sa kapahamakan at kababawan. Huwag kang mahiya kung marami kang hindi alam. Kahit sinasabi ko sa inyo, lately lang ako, pagkatapos lamang ng pandemic, ako natuto talagang gumamit ng Facebook. Hindi ko kinahihiya yun dahil yung kamangmangan doon hindi makaka-apekto sa aking kaligtasan. Subalit, ang hindi paglalim sa pagkakilala kay Kristo, yun ang makaka-apekto sa aking buhay pananampalataya. Ang hindi makilala si Kristo, yun ang higit. Ang maging ignorante kay Kristo, yun ang may higit na kapahamakan. Kaya, I will trade all the knowledge for knowing Christ. Lahat ng kaalaman, kahit di ko na malaman ng lahat ng kaalaman,
Ibigay mo lang ang kaalaman tungkol kay Kristo. Sapat sa akin yun. Dahil ang kaalaman na yun, yun ang magtitiyak sa akin ng aking kaligtasan sa walang hanggan. Ano ang dahilan? Mababaw at hindi lumalagong pagkakilala kay Kristo. Ang dahilan kung bakit maraming mga hindi tiyak sa kanilang kaligtasan. Tayo ay manalangin. Huwaming Diyos, sa oras pong ito, maraming salamat na meron kayong lubos na kapahayagan sa inyong pong salita. Ganap at lubos at nauunawaan. At hindi kami magkukulang lahat ng aming pangangailangan upang kayo ay makilala at maligtas at maunawaan ang dakila ninyong pagliligtas. Ito ay nasa inyong kasulatan, ito ay malinaw, ito ay sinalin sa lahat ng mga wika, maunawaan ng sino man. Salamat, Panginoon, na sa umagang ito, maaari naming matiyak ang aming kaligtasan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay napakalinaw na mensahe. Hindi katulad ng panahon ng mga propeta na kailangan pa nila itong siyasatin. Ngunit kami, o aming Diyos, sa usapin ng kaligtasan, ipinakita niyo ito sa napakalinaw na kaparaanan. Ay sa umaga pong ito, salamat, Panginoon. Tulungan mo kami na lumalim at huwag maging mangmang. Huwag maging mababaw sa pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Dalhin mo po kami sa malalim at malawak na kaalaman, kaalamang nakapagliligtas sa Panginoong Jesucristo. Ito ang aming hinahangad. Hindi man namin makamtan ang lahat ng karunungan at kaalaman sa mundo na ito. Wag lamang, O Diyos, aming Ama, huwag niyo pong ipagkait sa amin ang makilala ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, sapagkat ang hiwalay sa pagkakilala sa Kanya, hindi namin matatamo ang tunay na kaligtasan at kaligayahan at ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya ng may pananampalataya. Kaya sa umaga pong ito, samahan niyo kami, O Diyos, sa aming quest na ito to know Christ in a deeper way. Tulungan kami ng inyong Espiritu sa oras pong ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo po lamang. Amen.